Luto nga pala kami mga kakulit ng napakasarap at napakalaking suma na kamuting kahoy dito nga sa ating munting bahay kubo. At syempre mga kakulit ngayong araw nga ay inumpisahan na rin namin ni Kenzo ang magtanim nga kami ng mga kamuting kahoy dito nga sa paligid ng ating munting bahay kubo. Kaya naman sa video nga na ito ngayong araw mga kakulit, dahil nung nakaraang araw nga ay meron nga akong binili na kamuting kahoy, kaya naman ngayong araw nga ay naisipan nga namin itong gawing sumang kamuting kahoy. Dahil matagal na nga rin kami mga kakulit na hindi nga nakakatikim ng suma na kamuting kahoy, kaya naman ngayong araw nga na ito ay magagawa nga kami ng sumang kamuting kahoy. At isa pa nga doon mga kakulit ay nag-request nga rin si Kenzo na gumawa nga rin daw kami ng suma na kamuting kahoy. Dahil hindi pa nga daw siya nakakatikim ng ganong klase ng suman, kaya naman ngayong araw ay gagawa nga kami para naman makatikim siya. Sapagkat ang lagi nga niya natitikman mga kakulit na klase ng suman ay suman na malagkit lamang. Naalala ko nga mga kakulit na noong panahon nga na ako ay bata pa ay itong ang sumang kamuting kahoy ang lagi naming inaalmusal. Grabe at napakasarap naman talaga mga kakulit ng ganitong ang klase ng pagkain, lalo na nga sa ganitong klase ng lugar. Tapos sasamahan mo pa ng napakainit na kape, o diba? Dito nga sa amin lugar mga kakulit ay ang tawag nga sa kamuting kahoy ay balinghoy. Sa inyong lugar ba ano ang tawag sa ganitong klase ng pagkain? At dito nga sa amin sa probinsya mga kakulit ay ito nga ang number 1 na pinakamasarap na merienda nga tuwing hapon. Dahil pwede mo nga rin siyang ilaga lamang, tapos ngayon nga ay pwede mo rin siyang gawing suman. O diba napakaraming pwedeng gawin nating luto dito nga sa kamuting kahoy. At noong nakaraan nga mga kakulit na bumili nga ako ng laman ng kamuting kahoy ay isinama ko na nga rin yung amlay nito or yung katawan nga nito. Sapagkat sabi ko nga doon sa aking binilihan ng kamuting kahoy ay gusto ko nga rin magtanim ng ganitong klase ng pagkain, kaya naman ibinigay niya na nga rin lamang ito. O diba mga kakulit, kaya naman ngayong araw ay nakapagtanim na nga rin tayo ng kamuting kahoy dito nga sa paligid ng ating munting bahay kubo. At sa mga susunod na araw pa nga mga kakulit ay gusto pa nga namin taniman ito ni Kenzo ng iba't ibang klase pa ng mga pagkain. Tulad nga mga kakulit ng kamuting kahoy at saka kamuting bagin at saka yung mga gulay-gulay, o diba? Kagaya na nga lang mga kakulit nitong kamuting kahoy, dahil kapag lumaman na nga yung aming itinanim ni Kenzo ngayong araw ay pagdating ng panahon ay pwede nga ulit kaming gumawa ng ganitong klase ng luto ng suman. Naalala ko nga rin mga kakulit nung mga panahon kami nga ay nakatira sa bukid. At doon nga mga kakulit sa dati naming tinirehan sa bukid ay napakarami nga at sari-sari ang aming mga tanim doon. May mga tanim nga kami mga saging, kamote at kamuting kahoy at saka iba pa. Kaya naman nung mga panahon nga na sa bukid kami nakatira ay kahit wala nga kaming bigas ay hindi kami nagugutom. Dahil sa mga kamuting kahoy pa nga lamang mga kakulit at saka sa mga bunga nga ng saging ay yun pa lamang ay pagkain. Kaya naman proud ako na ako ay nabuhay at lumaki sa mga laman lupa or saging na mga pagkain. At ngayon nga pala mga kakulit ay mabalik nga tayo dito sa aming ginagawa ni Kenzo na napakalaki talagang suma. Kaya naman habang gumagawa nga kami nito mga kakulit ay sobrang nga kaming natatawa ni Kenzo, sapagkat ang ginagawa nga namin suman ngayon ay may size small, medium, large at extra large. O diba mga kakulit, at sa amin lamang yata kayo makakakita ng ganito kalaking klase ng suman. Ang gagawin ko nga sana mga kakulit na suman ay yung normal na size nga. Kaya lamang ay nag-request nga mga kakulit si Kenzo na bakit daw hindi kami gumawa ng kakaiba na suman ngayon. Iba rin talaga mga kakulit itong aking anak na si Kenzo at ang daming alam talaga sa buhay. At nang matapos na nga namin ito mga kakulit ibalot ay ngayon naman ay isinalang na nga namin ito. At finally nga mga kakulit sa ilang oras nga na nakasalang ito ay ngayon nga ay naluto na rin itong aming napakalaking suman. So yan mga kakulit, at meron nga pala kaming ginawa ni Papa na higanting suman dito sa ating munting bahay kubo. Ayun o, napakalaki. Siyempre mga kakulit, meron nga tayo ditong suma na small, medium, large at saka yung extra large. Siyempre, suman talaga yan. Legit yan mga kakulit na suman talaga. Kaya ayan, ipapakita ko sa inyo para maniwala kayong suman talaga. Oh, ay, yan may balot pa. Oh, oh ayan oh. Oh, oh kakainin ko pa oh. Sarap. Sarap. So ayan mga kakulit oh. Kung makikita nyo mabuti, napakalaking suman talaga nito. Oh. So ito mga kakulit, ito talaga yung normal na size kapag gumagawa kami ng suman. Ayan. Tapos, syempre mga kakulit, para naman kakaiba ay gumawa na kami ni Papa nitong higanting suman. Napakalaki. Kayo ba mga kakulit, nakagawa na kayo nito?
Parang ako pa lang yata nakakagawa nito. Ang laki. At syempre mga kakulit, napakasarap talaga ng ganitong suman. Lalo na kapag napakaaliwalas at napakahawas sa halimbawa yung ganitong klaseng lugar. Yan. Laki oh. Tingnan nyo naman. Oh. Kasi nga ba na siya ng kutsara. At syempre mga kakulit, hindi lamang ako ang titikim nitong aming higanteng suman. Syempre, patitikimin ko rin ang aking papa na cameraman. Yan. Ikaw, titikman natin yan kung gaano kasarap yung higanteng suman na yan. Cameraman. Oh. Sarap. Diba? Tamis niya oh. Sarap. Lasang-lasa talaga yung banela. Vanilla. Laki. Oh. Laki. Ito yung normal na size. Yan, itong maliit na to. Small, medium, Large. small, medium, Large. large, extra large. Talagang dito pa lang sa extra large na to. Pag isa kang kakain, hindi mo kayang ubusin. Siguro kalahati lamang, hindi mo na kaya. Oh. Sarap. Talaga, ang sarap talaga ng sumang kamuting kahoy. Oh. Oh, mga kakulit, naniwala na kayo na talagang suman ito. So, yun lamang mga kakulit. Bye-bye!